Ang magkaibigan. May dalawang matalik na magkaibigan ang nakatira sa isang nayon. Simula pa lamang pagkabata ay lagi na silang magkasama. Magkasabay lumaki hanggang sa makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral. Dumating ang araw na napagpasyahan nilang umalis sa kanilang nayon at magtungo sa lungsod upang doon ay makipagsapalaran at makahanap ng magandang trabaho. Ngunit hindi ganoon kadali ang makarating sa lungsod dahil kailangan nilang dumaan sa masukal at madilim na kagubatan. Aabutin sila ng ilang araw sa kanilang paglalakbay. Matapos ang kalahating araw na paglalakad, ay nagpasya silang huminto at magpahinga. Makaraan ang ilang sandali ay mayroong isang matandang monghe ang tumatakbo na tila ba takot na takot. Nagbigay ito ng babala sa kanila at sinabing, "Huwag na kayong tumuloy sa kagubatan, mapapahamak lamang kayo doon. Maniwala kayo sa akin, pagsisisihan ninyo kapag nagpatuloy pa kayo." Pagkasabi iyon ay agad na umalis ang monghe. Parehong nataranta at natakot ang magkaibigan nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit sa kagustuhan nila na makarating sa lungsod ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay. Tinahak nila ang masukal at madilim na kagubatan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay nakakita sila ng isang sako. Nang buksan nila iyon ay laking gulat nila na ito ay naglalaman ng napakaraming ginto. Labis ang kasiyahan ng magkaibigan. Naisip nila na mabuti na lamang ay hindi sila nakinig sa pananakot ng monghe dahil kayamanan pala ang matatagpuan nila sa kagubatang iyon. Kinuha nila ang sako at naupo sa ilalim ng punong kahoy. Napagpasyahan nila na paghatian ng pantay ang mga ginto. Ilang sandali pa ay nakaramdam sila ng gutom at naisip nila na magluto ng kanilang makakain. Ang isa ay nagpresenta na siya ang magluluto ng kanilang pagkain, habang ang isa naman ay pupunta sa kalapit ilog upang mag-igib ng kanilang inumin. Habang naglalakad ang isa patungo sa ilog ay naisip niya na, "Paano kaya kung angkinin ko ang lahat ng mga ginto? Pagkatapos ay mamumuhay ako ng marangya at hindi ko na kailangan pang magtrabaho kailanman." Sa pag-iisip nito, hindi nagtagal ay nagsimula niyang planuhing patayin ang kanyang kaibigan. Nakakita siya ng isang matalim na sandata. Kinuha niya iyon at itinago sa kanyang bulsa. Natutuwa siya sa pag-iisip na maaangkin na niya ang lahat ng mga ginto. Nang makabalik siya ay nakita niya ang kanyang kaibigan na naghahanda ng kanilang pagkain. Hinintay niya ang tamang oras para salakayin ang kanyang kaibigan. At nang makakita ng pagkakataon ay inatake niya ito sa likuran at hindi nagtagal ay binawian ng buhay ang kanyang kaibigan. Laking galak niya nang sa wakas ay mapapasa kanya na ang lahat ng mga ginto. Kinuha niya ito at itinabi sa kanya. Dahil nakahanda na ang pagkain ay nagpasya muna siyang kumain bago umalis. Ngunit makaraan lamang ang ilang segundo ay nakaramdam siya ng matinding pananakit ng sikmura at nagsimulang lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Napagtanto niya na ang kanyang kaibigan ay naglagay ng nakakalasong ligaw na damo sa kanyang pagkain. Kaya sa loob lamang ng maikling panahon ay namatay din siya sa matinding paghihirap.
Ngayon, ang magkaibigan ay parehong nakahiga sa tabi ng sako ng ginto at wala ng buhay.